Naitanong ba ninyo sa inyong mga sarili, paano nyo nakilala ang Diyos? O naniniwala ba kayong may Diyos? Tatatandaan ko nung ako ay nasa Bible school pa. At mayroon kaming subject patungkol sa pag-aaral ng Diyos. At ito ay ibang-iba sa pag-aaral, katulad ng mga pag-aaral ng mga estudyante. Nung ako'y elementary pa, manghang-mangha kami sa aming science teacher. Dinala kami sa aming science lab room o laboratory room. At sinabi ng aming guro, ngayong hapong ito, tayo ay magdadissect ng palaka. At siya ang naghiwa ng palaka at unti-unti ay namamangha kami sapagkat paghiwa niya, para ba napakagaang ng kanyang kamay? Dahil ang una niyang pagkahiwa ay nahiwa niya yung balat lamang at binuksan yung palaka. At sumunod na hiwa ay yung sumunod na layer ng bahagi ng palaka. At sa pagdadissect, paghiwa ng palaka, ang sabi niya ay pag-aaralan natin ang mga bahagi ng palaka. Kaya kami ay nakapaikot doon sa mesang iyon at tinuruan kami kung ano ang kabuuan ng palaka. Pero pagdating sa Diyos, ay hindi ganito ang pagkakilala natin sa Kanya. Hindi tayo nagdadissect o pinag-aaralan ang mga bahagi at parte ng Diyos. Paano natin makikilala ang Diyos? Hindi katulad ng pagkakilala natin o kaya namin noon kung ano ang palaka at ano ang bahagi ng palaka. Maaring masabi natin ngayon na kaya namin kilala ang Diyos ay dahil may Biblia o kaya mayroon tayong subject na religion sa ating paaralan. Pero paano nga ba nating masasabi na mayroong Diyos? Ang totoo, kung ikaw ay tao, nakatanim sa ating puso. Pag sinabi kong puso, ay hindi yung tumitibok na bahagi ng ating katawan, kundi sa ating panloob. Doon sa tinatawag nating totoong tao. Ang totoong tao ay yung nasa ating panloob. Ang lahat ng tao ay nakalagay sa kanyang konsyensya, sa kanyang puso, sa kanyang pinakasentro ng pagkatao na mayroong Diyos. Bakit? Sapagkat nilikha tayo ayon sa kanyang wangis. Kaya ang isang tao na nakapag-aral o hindi nakapag-aral ay mayroon siyang Diyos na pinaniniwalaan. Ang pagkakaiba lamang ay kung tama ang Diyos na kanyang pinaniniwalaan. Ang tinutukoy kong Diyos ay ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Ang tinutukoy kong Diyos ay ang Diyos ng may tangan ng kapangyarihan ng buong kalangitan at lahat ng mga umiikot na planeta at bituin at mga heavenly bodies at ng buong sanlibutang ito na kumikilos at may buhay o wala ay ang Diyos. Hindi lamang siyang naglikha, kundi siya rin ang may tangan nito. Sa Bible School, kami ay mayroong subject, sabi ko nga, ng Doctrine of God. At dito sa pag-aaral na ito, ay sinimulan kami ng turuan muna ng Doctrine of Revelation.
ang pagpapahayag. Paano mo makikilala ang Diyos? Sa aming subject noon ay meron kaming tinatawag na general revelation. Ano yung general revelation? Yung pagpapahayag sa ating kapaligiran. Ang ibig sabihin, pag tinignan natin ang sangkalikasan, pag tinignan natin ang creation, ay may pangungusap na may lumikha nito. Mayroong gumawa nito. At kung sasabihin nyo na ang pagsikat ng araw at ang paglubog ng araw, araw-araw ay may kaayusan. Kaya sa pag-oobserba pa lamang sa kalikasan ay mamamangha tayo. Halimbawa, kung kayo ay mahilig mamundok at pumunta sa mga iba't ibang mga lugar at gusto nyong tignan ang napakagandang mga tanawin, at kapag kayo ay nagsabing, wow, ang ganda nito, may lumikha nito. Kaya ang lumikha nito ay maganda. Ang lumikha nito ay makapangyarihan, lalo na kapag nakita natin, halimbawa, ang lawak ng karagatan, kung yan ay may lumikha, mas malawak pa ang manlilikha sa karagatan. Mas malalim pa ang manlilikha sa kalaliman ng karagatan. Paano pa yung space? Yan ay natural revelation. Ngunit sa natural revelation ay kulang ang pagkakilala natin sa Diyos. Kung kaya't meron tayong tinatawag na special revelation. Special na pagpapahayag ng Diyos. At dito sa special na pagpapahayag ng Diyos, ang unang-una ay ang salita ng Diyos. Ang ibig kong sabihin, kung hindi magsasalita ang Diyos, hindi natin siya makikilala. Napalad tayo dahil nagsasalita ang Diyos sa atin. Sa tuwing ating binubuksan ang Biblia, ay nagsasalita ang Diyos. Sa tuwing tayo ay nakakapakinig sa mga turo at pangangaral mula sa salita ng Diyos, ay nagsasalita ang Diyos. Ang totoo, ang tao nagsasalita, pero instrumento ng Diyos ang mga mangangaral at ang mga tagapagturo sa ating kalagitnaan. Sa hapong ito, nais kong mangaral patungkol sa pagpapahayag ng Ama. At itong pagpapahayag nito ay aking tinatawag na mapalad o mabiyayang pagpapahayag. Samahan ninyo ako na tignan at basahin ang Mateo Kapitulo 11, simula talatang 25 at 26. Matthew 11, verses 25 to 26. Sa wikang Tagalog, ng oras na iyon ay sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat ikinubli mo ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino, at ipinahayag mo sa mga sanggol. Oo, Ama, sapagkat gayon ang mapagpala mong kalooban." Ito ang salita ng Diyos. At ito ang winika ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga kababayan. At ang tinutukoy kong kababayan ay ang kanyang mga kapwa Hudyo. At ang mga Hudyo ay inihiwalay ng Diyos, pinili ni Yahweh at kanyang ginawang bayan. Kaya nga ang tawag sa Israel is the chosen nation of God. May kasaysayan ito na sa karami-raming mga tao sa mundong ito, ang Diyos ay tumawag ng isang tao na ngalan ay Abraham. Una, ang pangalan ay Abram, at ginawang Abraham dahil ang kahulugan ng Abraham, siya ang magiging ama ng napakaraming mga ng mga tao, ng mga nations at salin lahi. At dito nagsimula ang Israel. Ang Israel ay nagsimula sa isang tao na ang asawa ay balo, o ang balo ba ang tawag? Hindi, barren. Hindi nanganganak,
baog. At ang taong ito ay nagkaroon ng isang anak at ang edad niya sa panahon natin ngayon ay lolo na. Kasi mag-100 taon. Binigyan ng Diyos ng pangako si Abraham. Alam niyo kung anong edad? 75 years old. At binigyan siya ng pangalang Abraham. Di ba nakakatawa yun? 75 years old, ang pangalan mo ay, ikaw ay magiging ama ng maraming salinlahi. Teka muna, 75 taon na ako Pero ito ang pangako ng Diyos. At dito kay Abraham ay nagsimula ang bayang Israel. At ang sinabi ng Diyos sa kanyang pagpili sa bayang ito, hindi kita pinili dahil ikaw ay maganda, hindi kita pinili dahil kayo marami, hindi ko kayo pinili dahil kayo makapangyarihan, wala, lahat kayo doon. Ang totoo, ang katotohanan, ang Diyos ang namili kung kaya't mayroong Israel. Bakit ko sinasabi ang mga bagay na ito? Sapagkat sa hapong ito ay mayroon tayong makikita na mga matatawag kong parang katauhan, certain characters, na kung saan ay mayroong pagtatago ang Diyos ng kanyang katotohanan sa mga katauhang ito at mayroon ding pagbibigay ang Diyos kung sino siya o pagpapahayag ng katotohanan sa katauhang ito. At ang tinutukoy ko rito ay ang dalangin ng Panginoong Jesucristo sa kanyang Ama at kanyang sinabi, ikinubli mo ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino. May pagkukubli ang Diyos at pagkatapos sinabi niya at ipinahayag mo sa mga sanggol. May pagpapahayag o pagbubukas ng pangunawa ang Diyos. Mayroong pagtago ang Diyos kung sino siya at mayroon ding pagpapahayag ang Diyos kung sino siya. Ito yung mga katauhan na gusto kong tukuyin sa hapong ito. At dito ay nabanggit ang unang-una na katauhan ay ang mga pantas. Nakakagulat dahil ang salitang pantas ay pantas. Ang ibig sabihin, ang iyong kaisipan ay hindi mapurol. Sa Ingles ay wise and prudent, pantas at matatalino. Kaya kapag ka binanggit na pantas at matatalino, abay, hindi ka na pag-iiwanan. Pero bakit? Hindi mo makilala ang Diyos. Ngayon, bigyan ko kayo ng konteksto ng Matthew 11. Ang Matthew 11 ay ang Panginoong Jesucristo, kung titingnan ninyo simula sa talatang 1 at magkakaroon ng pagbabasa muli nito na si Juan Bautista ay nakakulong na. At ang kanyang mga alagad ay nagkakagulo-gulo at nagtatanong, kanino kami ngayon susunod? Sino ang aming leader? Kung kaya't ang sabi ni Juan sa kanyang alagad at kanyang pinapunta kay Jesus at ang tanong dito sa may verse 3 ng Matthew 11, ikaw ba iyong darating o maghihintay pa kami ng iba? Kaya't narito ngayon na ang alagad ay lumapit kay Jesus at ang sinabi ni Jesus sa alagad ni Juan, ito ang sabihin niyo kay Juan, ang mga bulag ay nakakakita, ang mga pilay ay nakakalakal, ang mga ketungin ay nalilinis, ang mga bingi ay nakakarinig, ang mga patay ay muling binubuhay at ipinangangaral sa mga dukhang magandang balita. Mapalad ang sino mang hindi natitisod sa akin. Ang sinabi ni Jesus ay yung mga propesiya sa Old Testament. At ngayon ay sinasabi ni Jesus, ito na ngayon yaan. Dahil sinabi niyang mapalad ang sino mang hindi natitisod sa akin. At pagkatapos pagtinignan natin ito, ang sinasabi ni Jesus sa mga tao at kanyang itinataas kung sino si Juan Bautista. Kakaiba si Juan Bautista, hindi siya nagsusuot ng mararangyang damit at wala siya sa palasyo. Si Juan Bautista ay nagsuot ng mga kasuutan ng pang-desyerto, pang-ilang. Ngunit ito ang pinakikinggan at sinusundan ng mga tao. At sinabi rin ni Jesus na itong si Elias, kung inyong tatanggapin, siya ang Elias
na darating. Ngayon, kung ikaw ay isang Israelita, hindi mo pwedeng sabihin, sino yun? Si Elijah, si Elias, ay isang pitagan na ginagalang na propeta sa kanila. Ngunit, matapos si Jesus magsalita ng mga ganito, sinabi niya, dumating si Juan, pero hindi kayo naniwala sa kanya. At ang sabi niyo kay Juan, na hindi kumakain o umiinom, mayroon siyang demonyo. Ngayon, dumating ang anak ng tao, ang tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang sarili, na kumakain at umiinom, at anong sinasabi ninyo? Ang taong ito ay matakaw at maglalasing, isang kaibigan ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan. Dumating ang propeta, inakusahan yung may demonyo. Dumating ang anak ng tao, ang Mesiyas. Ayaw pa rin ninyong maniwala. Ito ang konteksto. At pagkatapos ang sabi ng Panginoong Yesus, kahabag-habag kayo. Kung ang lahat ng aking ginawa ay ginawa ko sa panahon. Kung mababanggit dito ang bansang kanyang tinukoy, ay ang Sodoma, ang kanyang sinabi, marahil, kung sa Sodoma ginawa ang mga makapangyarihang gawa na ginawa sa inyo, nananatili sana iyon hanggang sa araw na ito. Bakit nasunog ang Sodoma? Sodoma at Gomorrah ang kilala natin sa matandang tipan na tinupok ng apoy dahil sa hindi pagsunod sa anghel ng Panginoon. Pero eto na si Jesus, ang siyang nangangaral at gumagawa, at pagkatapos ay hindi pa rin naniniwala. Sino ang tinutukoy ni Jesus na hindi pa rin naniniwala? Uulitin ko. Ito ang mga relihiyosong tao. Ito ang mga Israelita. Ito ang mayroong samba na sumusunod sa tinuro ni Moises sa matandang tipan. Ito yung mahigpit na naniniwala na iisa lamang ang Diyos at siya ang dapat na paglingkuran. At ngayon, ito si Jesus ay kanilang sinasabing may demonyo, hindi dapat paniwalaan, siya ay isang sinungaling. Kung kaya't, ito ang sinabi ni Jesus. Pinasasalamatan kita, Ama, sapagkat ikinubli mo ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino at ipinahayag mo sa mga sanggol. Sino ba ang tinutukoy na matalino na ikinubli ng Diyos ang pagpapakilala sa Kanya? Sa mabilis na pagbabasa ay maaaring masabi natin lahat ng mga matatalino. O maaaring masabi natin that maaaring masabi nyo na this is one of the most idolized na iniidolo ng mga tao na maging matalino. It is the wisdom of the creature. Ito ang hinahabol ng mga tao, maging matalino. Pero sa aking konteksto, ang matalino rito ay yung mga matalinong relihiyoso. Hindi lang yung matalinong basta-basta. Kasi ang mga matatalino sa mundong ito, they don't care about God. Hindi naman sila naghahabol sa Diyos. Ang hinahabol nila ay talino. Pero ang konteksto nito ay ang mga kaniyang kababayan na lumaki sa aral ng mga propeta at ng mga guro na bihasa sa Old Testament. Pero ito na mismo ang ipinangangaral ng mga propeta mismong in person.
In the flesh, ika nga. At nagtuturo sa kanila, ngunit ayaw pa rin nilang tanggapin. And so these are the religiously wise. At sila ay mga nagsasabi, alam namin ang turo ng propeta. Alam namin ang katotohanan. Hindi kami malilinlang ng ibang katuruan. Ngunit, ang nakakagulat, hindi nila maunawaan at makilala ang Panginoon. Matalino, pantas, nasa harapan nila si Jesus at sila'y natitisod kay Jesus. Prudent, sabi sa ibang English Bible, ang matatalino. Wise, pantas. Prudent ay ang taong maingat. Ang taong may karunungan at may kaingatan. Kaya nga't mayroong mga pagsasalarawan, ang mga prudent ay yung mga taong hindi palaaway. Mga taong ayaw gumawa ng kaaway. Kumbaga sa pagmamaneho ko, ikaw ay driver na prudent, ikaw yung driver na maingat, ikaw yung nagmamaneho ng sakyan na hindi sasagi o hindi babangga at hindi rin susubsob yung mga pasahero mo. Alam niyo ba yung ibig kong sabihin? Nung kami sumakay ni Eve ng PUJ, matagal-tagal na rin kami hindi nakakasakay. Abay, doon lang uli kami nakaranas ng gumaganong kami. Tsaka gumaganong kami. Wala akong magawa, kundi tignan ko lang yung driver. Para bang, daan-daan naman po, pagka nagpreno ka. Pag nagpreno, talagang susubsob ka. Tapos pagka naman umabante, apakan niya talaga yung gas. Kaya, abante atras. Hindi prudent, hindi maingat na driver yon. Pero, ito ang paliwanag ng iba na ang mga prudent man, they would call themselves moderate man. Ang ibig sabihin nito ay siya'y laging nasa gitna. Ayaw niyang maging kontrabida. Kapuri-puring katangian, ngunit kung titignan natin, ito ang mga tao na sinabing hindi kinalugdan ng Diyos, nabigyan ng unawa kung sino siya. Ano ang meron kung bakit itong pantas at itong matatalino ay hindi nakakilala kay Jesus? Diyos na nagkatawang tao. Dahil ang kanilang pamamaraan ng pagkilala sa Diyos, ang kanilang ginagamit ay ang kanilang sariling karunungan, ang sariling katalinuhan. Alam nyo, maraming mga teologo, magugulat kayo, nakasulat ng mga libro, bago mamatay, sinabi nilang, kami hindi naniniwalang may Diyos. Pero, dati silang kilalang mga teologo na naniniwala sa totoong Diyos. Ano nangyari? Ano nangyari na sila ay nagpahayag ng pagtalikod sa kanilang pananampalataya ng mga huling sandali nila sa buhay nila sa mundong ito? O nakabalita na ba kayo o sumusubaybay kayo sa mga social media na mga pastor ng mga evangelical, na mga reform, na pag nababanggit ang reform, Calvinistic, at biglang magulat kayo ay naging ministro ng Katoliko. Na dati siyang reform, pag sinabing reform, ito ay sumusunod sa turo
ng mga solas ni Martin Luther. At alam natin si Martin Luther kung bakit nagkaroon siya ng mga followers ay nagsimulang magpaskil ng 95 na mga statements para tanungin ang mga dalubhasa sa teologo ng Katoliko at pagkaroon ng pag-aaral at pagdedebate at hanggang sa nagkaroon ng protestante. Kaya pag nabanggit nating ikaw ay reform, unang-una, ikaw ay hindi Katoliko. Ang ikalawa ay maliwanag sa iyo yung tinatawag na 5 solas. Sola Scriptura, salita lamang ng Diyos, pananampalataya lamang kay Kristo makapagliligtas, biyaya lamang ng Diyos ang makapagliligtas sa atin, at ito ay si Kristo ang sentro natin at ang lahat ng buhay natin ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. At pagkatapos, talaunan, paano ka bumalik sa Katoliko? Ilan ang mga nababasa ko, napapanood, na ngayon ay nagtuturo ng doktrina ng Katoliko at sinasabing ito ang totoo. Pero hindi ba't dati ay marami silang sulat at artikulong sinasabing huwad ang Katoliko? Paano nangyari ito? At nakakagulat ang kanilang angking narating na pag-aaral at educational background, matatalino, mga pantas, ngunit tumalikod sa katotohanan. Alam niyo, maaring makagawa nga tayo at makasturo tayo ng tama, pero hindi nangangahulugan na ang ating tinuturo na tama ay tayo ay mga anak ng Diyos. Batay sa kasaysayan, ay marami na ang nagsimula ng tama, ginalang, ngunit ang kanilang huling sandali ay nagpahayag na sila ay hindi mananampalataya. At ito ang mga matatalino at mga pantas na sinasabi. Ito ang mga taong ang kanilang ginagamit na batayan ay ang kanilang sariling karunungan at katalinuhan. Posible ba na tanggapin mo na ang Diyos ay soberano? Kung hindi ka mananampalataya, posible ba na matanggap mo na ang Diyos ay may pinipili simula pa ng bago nilikha ang mundo? Posible ba na tanggapin mo na ang kamatayan ng Panginoong Jesucristo ay para lamang sa mga hinirang, pero hindi ka mananampalataya? Ang sagot ay oo. Alam niyo kung bakit? Dahil pwede niyo mapag-aralan yan, pagbuklat-buklatin mo ang Biblia at talagang hanapin mo ang lahat ng ito, makikita mo. Ang isang nag-aaral at talagang nagsasaliksik, makikita kung Biblia ang pag-aaralan at gagamit pa siya ng mga ibang mga aklat at ibang research material at sasabing, oo, ang Diyos ng Biblia ang soberano. Oo, ang Diyos ay may mga pinipili. Hindi lahat ay pinili ng Diyos. Ang kamatayan ni Kristo ay para lamang sa mga pinili ng Diyos. Makikita yan sa pag-iimbestiga at pag-aaral ng salita ng Diyos. Pero ang tanong, ito na ba'y sapat na sila ay maging mananampalataya o anak ng Diyos? Dahil may pangatlong karakter dito na kung saan ay sinabi ni Jesus, ito ang kanyang binigyan ng kaloob na makilala siya. At dito ay sinabi ni Jesus, ipinahayag mo sa mga sanggol ama ang katotohanan. So hindi sa pantas, hindi sa mga matatalino, kundi sa mga sanggol. At ano ang kahulugan
Itong mga sanggol sa English Bible, little children, maliliit na mga bata. Alam natin sa pag-aaral na ito ay hindi literal na sanggol, kundi ito ay mga sanggol, spiritually speaking, na ito ay inakay, dinala sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Ang totoo, pwede natin itong masabing ang katuruan ng Panginoong Jesucristo kay Nicodemo na magsisimula ito na ikaw ay na born again, na ipinanganak na muli. Kaya't magsisimula ito sa operation o pagkilos ng Espiritu Santo ng Diyos at ito ay magsisimula sa puso ng isang tao. At ang isang taong naipanganak na muli, na tinawag ditong sanggol, ang unang mapapansin natin sa kanya, o pangunahing katangian na makikita natin sa isang sanggol, ay yung tinatawag sa Ingles na helplessness. At iambing natin ang mga pantas, matatalino sa sanggol. Di ba malayo? Pantas, matatalino sa sanggol. Pag tinapat mo yun, ay talagang malayo ang pagkakaiba ng dalawang ito. Ano ba ang pinakaiba? Ang mga matatalino at mga pantas, natututunan nila ang katotohanan sa kanilang sariling karunungan at katalinuhan lamang. Meaning, they employ the powers of their natural intellect. Sabi ko, matututunan mo ang lahat ng yan. Masigasig ka lang mag-aral, matututunan mo ang lahat ng yan. Ang taong prudent o ang taong ang matalino ay ang taong, sabi ko nga, maingat. Ito ang ayaw gumawa ng ingay. Pero ang sanggol ay helpless. Magsisimula siya sa wala akong alam. Wala akong alam patungkol sa katotohanan ng salita ng Diyos. Wala siyang pagmamalaki na sisimulan para makilala ang Diyos. Lalo na patungkol sa puot ng Diyos. Para bang kuminsan sasabihin natin, siya ay ignorant in a sense, na nangangailangan ng tulong mula sa magulang. Napansin niyo ang sanggol, pagkarga-karga ng magulang, talagang helpless, wala siyang alam. Siya ay nakasandal at nagtitiwala sa Diyos lamang. Ngunit ang pinag-uusapan natin dito ay ang spiritual na sanggol. At sa bawat kalakasan niya, siya'y umaasa sa gatas ng kanyang ina o sa pagkain mula sa kanyang magulang. At dito, unti-unti, na siya ay lumalago. Pero pag nabanggit ang sanggol, huwag nating limitahan na yung baby, no, yung infant. Dahil, pag tinignan natin ang Mateo Kapitulo 21 sa ating mga Biblia, at tignan itong talatang 15, pakinggan ninyo itong Mateo 21, talatang 15. Ngunit nang makita ng mga punong pari at mga eskriba ang mga kahanga-hangang bagay na kanyang ginawa at ang mga batang sumisigaw. Tingnan niyo yung salitang yon. At ang mga batang sumisigaw sa templo ay nagsasabing, Hosana sa anak ni David. Ay nagalit sila. At sinabi ni Jesus, talatang 16, nang narinig, kaya't sinabi nila sa kanya kay Jesus, narinig mo ba ang mga sinasabi ng mga ito? At sinabi sa kanila ni Jesus, oo.
Hindi ba ninyo na kailanman nabasa mula sa bibig ng mga sanggol at ng mga sumususo ay naghanda ka ng papuri para sa iyong sarili. Ano ang gusto kong tignan dito? Out of the mouth of babes and sucklings, you have perfected praise. Alam niyo, merong kaming naengkwentro dati nila may yung kulto na ano raw yung tamang pangalan ng Diyos. Ang katuruan sa amin noon ay ang tamang pangalan daw ng Diyos ay si Ha. Pag hindi mo nabanggit ang Ha, ikaw ay huwad na reliyon. At pinipilit kami nung i-Bible study, paano si Ha? Sabi niya, itong ginamit na talata. Out of the mouth of babes and sucklings, you have perfected praise. Dahil ang iyak daw ng mga sanggol ay, Uha! Uha! Kaya't, yun daw ang pangalan ng Diyos. Ngunit ang point ko dito, hindi ito mga sanggol kasi hindi sila nagsasabing Hosanna, di ba? Hindi sila sumisigaw ng Hosanna, the Son of David. Ito ay tinawag na mga sanggol, pero ang sinabi rito sa matandang tipan, ito ang perfected o katanggap-tanggap na papuri sa Diyos. Kaya hindi ito literal na mga sanggol. Ang makikita nating mga pagdadagdag na pagpapaliwanag, ito ang mga taong teachable. Sila ang mga natuturuan at handang magpaturo. Ang mga matatalino at mga pantas, hindi mo kailangan turuan niya, marunong na yan. Nasubukan niyo bang turuan ng pantas? At ang matatalino, ngingitian ka lang yan. Titignan ka niya, pero ang kanyang isipan ay, ano ba narating mong antas sa buhay mo? Anong natapos mong pag-aaral? But the spiritual babe, ang mga sanggol na spiritual ay natuturuan. At ito ang totoo. Sinabi sa banal na kasulatan, pagkadalisayin natin ang gatas na spiritual. Napansin niyo ang buhay na bata, ang normal na bata, ang normal na sanggol, uhaw na uhaw sa gatas ina. May tunog pa yun. Pagka dumapit na ang kanyang ina at naamoy na ang katawan ng kanyang ina, talagang magmamadali ang sanggol na ito. Siya'y uminom ang gatas ng kanyang ina. And so, spiritual babe is made teachable. Ang ibig kong sabihin, ang totoong naipanganak na muli, sanggol sa Panginoon, ay laging uhaw at handang maturuan. Ano sinabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 3 verse 18? Kung meron man sa inyo na ang tingin nyo kayo ay mga matalino, mga pantas sa mundong ito, let him become a fool. Siya muna ay magpakamangmang upang siya ay maging pantas. Ikaw muna ay magpakababa bago ka maging ganito. Kaya, ang mga sanggol dito na tinutukoy ng Panginoong Yesus sa aking pagkaunawa ay ang mga handang matuto at laging uhaw sa katotohanan. Madadaanan ko pa lamang ito sa aking serye sa umaga ng Isaias, at pakinggan ninyo ang sinabi sa Isaiah chapter 28 verse 9. Kanino siya magtuturo ng kaalaman? Ito ang tanong. Kanino magtuturo ang Diyos ng kaalaman?
At kanino niya ipapaliwanag ang balita? Ang sagot, sa mga inilayo sa gatas at inihiwalay sa suso. At dito'y ipinakikita sa talatang ito na ito ang mga tao na nagsimula sa pagkauhaw sa gatas ng ina at naihiwalay sa suso ng kanyang ina. Pero ang tanong, sino ang tinutukoy ng propetang ito? Ang sagot kanina ay ang mga tao na ipinanganak na muli. Kaya kung babalikan ko ang aking teksto sa Mateo 11, talatang 25 at talatang 26, mayroong mga tao na maaaring maipaliwanag ang tungkol sa Diyos, ngunit wala silang relasyon o ugnayan sa Diyos. Sila ang mga reliyosong Israelita na simula sa matandang tipan at turo ng mga propeta, kilala nila na sinasabi nilang kami ay galing kay Abraham at kilala namin at aral kami sa turo ng mga propeta. Ngunit nung dumating, ang tinutukoy ng mga propeta, sila'y natisod. Kaya posible na maipaliwanag mo ang tamang doktrina, pero wala kang ugnayan sa Diyos. Dahil ang mga sanggol na tinukoy sa ating teksto ay ang mga tao na mayroong ugnayan sa Diyos dahil ang buhay ng Diyos ay nasa kanila, binago ng Diyos ang kanilang buhay, at ang Espiritu Santo ay nananahan sa kanila. Ano ang pinagkaiba ng dalawa? May parehong alam sa katotohanan. Pero yung sanggol ay mayroong kababaang loob sa katotohanan at pamumuhay sa katotohanan. Bantayan natin ang mga magagaling magturo, ngunit parang hindi bagay ang kanilang pamumuhay. Bantayan natin ang mga tumatayo sa ating kalagitnaan na may anyong kabanalan, ngunit taliwas ang kanilang pamumuhay. Sa hapong ito, nakita nyo ang Diyos ang siyang nagtatago ng katotohanan sa ibang mga tao, at ang Diyos din ang siyang nagbubukas ng pangunawa ng mga tao. Kaya babalikan ko ang tanong kanina, gaano nyo kakilala ang Diyos? Totoo bang kilala nyo ang Diyos? Ang tanong ko, totoo bang kilala nyo ang Diyos sa inyong isipan, sa inyong puso, na nakikita ito sa inyong pamumuhay? Sa panahon natin ngayon, tila ang mga tao ay nagbibigay ng kumpiyansa o confidence sa human knowledge, sa technology, sa edukasyon, sa kayamanan, at sa personal achievement. Katunayan, kung tatanungin natin, kaninong panahon na dumagsa ang impormasyon, ang sagot ko, panahon natin. Ito ang panahon na talagang itong henerasyong ito ang masasabi nating dinagsa tayo ng kumpletong karunungan. Ngunit, ang mga impormasyong ito ay hindi katulad ng spiritual understanding. Because a person may have advanced education and still reject Christ.
Pero minsan, may mga taong napakaliit ng kanilang edukasyon, napakataba ng puso nila sa Diyos. At yakap nila ang salita ng Diyos. Paano nangyari yun? Isang pantas na tumatalikod kay Kristo, na isang taong may mababang pinag-aralan, na nandoon ang kanyang pagtitiwala at pananampalataya kay Kristo. Paano nangyari yun? The problem is not knowledge itself. Ang totoo, ang problema ay pride. Sa pag-iisip nila na sila ay mataas, ang kanilang katalinuhan ay mataas, ang sukatan nila ng tagumpay ay ang kanilang narating, at kuminsan, ang mga pantas na ito ay mga taong nagsasabing, nasa Diyos ang awa, nasa akin ang gawa. Kung di ako gumawa, hindi ko mararating ang antas na ito. Mga kapatid, pag-ingatan natin ang intellectual pride. Pag-ingatan natin na sabihin natin na wag nating sabihin, o pag-ingatan natin na sabihin natin di ko kailangan ng Bible sa ngayon. Ang kailangan ko ay paano kumita, paano yumaman, paano hindi lamang masabayan, mapangibabawan ang kahirapan ng buhay ng ating bansa. Tinuturuan tayo ng Panginoon na sa paglapit natin sa Diyos, sa paglapit natin sa salita ng Diyos, sa pagbabasa natin ng Biblia, sa pakikinig natin ng mga pangangaral at pagtuturo ng Diyos, tayo ay maging katulad ng mga sanggol na may kababaang loob, na nandun yung helplessness natin, na tulad ng sanggol sa kanyang magulang. Amo, lolo na ako. Kaya na-appreciate ko yung mga pagkilos ng aming mga apo, at ang pinakabata naming apo ay 3 years old. At hindi siya kayang sumabay sa mahabang lakaran. Ang gagawin lang niya sa amin o sa akin, dun nga lang sa aming kapaligiran na yon ay pag napagod, alam mo ang gagawin ng aking apo? Ganito lang. Gets mo na. Pagod na ako. Karga na. Lolo, karga na. We should approach God like a child, humble, teachable, and dependent upon Him. Dapat din maging maliwanag sa atin, ang kaligtasan natin ay gawa ng Diyos. Kung may marinig kang mga nagpapatotoo, salamat sa iyo, Pastor, sa iyong pangangaral, naliwanagan ako na bago ang aking buhay at ngayon ako ay nagpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Nawa, wag tanggapin ng pastor ng buong buo na salamat sa akin, kundi makita ng pastor siya'y instrumento lamang at tinig ng Diyos, dahil ang nagbibigay ng buhay sa isang makasalanan at patay ay ang Espiritu ng Diyos. Totoo na ang mga mangangaral ay nag-aaral talaga ng 1 linggo. Pero naway sa bawat mangangaral, kapag siya'y tatayo sa harapan, ay mailagay sa kanyang isipan, ako'y tinig mo lamang. Ikaw ang nagbabago ng buhay ng tao. Kuminsan, ang isang mahirap sa mangangaral ay gumawa at mag-isip ng mga tinatawag nating pinagdadaanan ng buhay ng mga tao para ma-connect natin ng salita ng Diyos sa buhay ng tao. Alam niyo, kuminsan, yun ang mahirap. Kung sa akin, mas doon ako nahihirapan. Paano ko iuugma ang problema ng mga kapatiran sa tinuturo kong salita ng Diyos?
Kung minsan, sinasabi ko, gasgas na ito. Ilang beses ko na sinasabi, mag-iisip ka na naman ng iba. Pero kapag sila'y naliwanagan at may pagbabago, ang Diyos ang siyang gumawa nito. Kaya't, ang talatang Mateo 11, kabanatang Mateo 11, talatang 25 at talatang 26, ay nagpapaalala sa atin si Kristo ang ating kailangan. Ito ang ating kailangan. Ama, kayo po ang magbigay ng kaliwanagan sa akin. Minsan, meron tayong tao na sasabihin, ang tagal-tagal mo na sa church, hanggang ngayon, di mo pa rin maunawaan. Parang gusto mo ng, ano ba nangyayari sa'yo? Ang paliwanag ay, baka hindi siya binibigyan ng unawa ng Espiritu Santo. It is God's gracious revelation. Ang Ama ang siya nagbibigay ng unawa. At dito ay sinabi ni Jesus sa talatang 28, hindi ko na ito binasa, ng Mateo 11, talatang 28 hanggang talatang 30, lumapit kayo sa akin, kayong mga nagpapagal at nabibigatang lubha at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Napakagandang pagtatapos ng talatang ito na tayo ay lumapit kay Kristo. Lumapit kay Kristo para tayo magkaroon ng kapahingahan. Kaya kung sinasabi mong ikaw ay malagong Kristiyano, if you call yourself as a mature Christian, hindi dahil marami ka ng alam tungkol sa Diyos, kundi tinuruan ka ng Diyos kung paano maging mababa. Alam niyo kung minsan, ang pagtuturo ng Diyos kung paano tayo maging mababa, tuturuan tayo ng Diyos na ipakita sa buhay natin at tanggalin sa buhay natin ang yabang nang kaya ko lahat ito at ako ang gagawa. At ipakikita ng Diyos, hindi, ako ang iyong kailangan. Ang isang Kristiyanong nagsasabing siya'y malago sa pananampalataya ay ang Kristiyanong nagtitiwala kay Kristo. Nagpapasakop sa kanyang salita. At ang tuloy-tuloy na pagtitiwala sa Diyos. It is always a humble dependence upon God. Tingnan niyo ang mundo. Kung wala kang mataas na pinag-aralan, wala ka. Kaya ito ang hinahangad ng mga taong may pagkakataong humangad ng mataas para ako ay umasenso. Matuto ka. Umakyat ka. Depend on yourself. Ano sabi ni Kristo? Lumapit ka sa akin. Yan ang sinabi ni Jesus. Come. Come to me. And I will give you rest. Kung bakit ganito ka-importante ang pagkaunawa natin ng Mateo 11, talatang 25 at 26. Manalangin po tayo. Salamat po, Panginoon, sa katuruang ito na kayo ang nagbibigay ng pangunawa kung sino kayo
at pangunawa na kami ay magkaroon ng totoong ugnayan sa inyo. Hindi lamang pangunawa patungkol sa inyo, kundi ang pangunawa na kayo ang aming Ama o Diyos. At naroon ang tiwala namin sa inyo. Sa ngalan ni Jesus. Amen.